Ayan, hello guys, it's Christine and welcome po sa ating channel. So, narito pa rin tayo sa tindahan and today pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo makakapag-ipon sa ating tindahan kung nagsisimula pa lang tayo at ang ating benta. Ito ay para sa mga nagsisimula pa lang talaga ng tindahan kasi marami akong nababasa sa mga Facebook group na yung kita nila, ganito, ganyan, 100 pesos lang per day, 120 pesos lang per day, 200 pesos per day. So, syempre, lahat tayo ay nagsisimula din sa ganyan, guys. Kaya ngayon, nag-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko noon, nung ako nagsisimula, na ang kita namin is sobrang pagkaliit-liit lang din naman. And paano natin napalago ng ganito yung ating tindahan. So, keep on watching! So, yun na nga guys, paano nga ba tayo pwedeng makapag-ipon kahit maliit lang yung benta? Pwede nga ba yun, di ba? Kung sobrang liit na naman yung kinikita mo, 400 pesos per day, kung alam mo yung maliit lang yung tindahan mo, ganyan. So, ayan, kahit naman sa mga malaking malls guys, ganun din naman talaga. Meron ding mga bagong bukas na mga malls na hindi sila masyadong dinadagsaan ng tao. Kasi syempre, sabi ko nga sa mga nakaraan kong vlog, lahat ng bagay ay may proseso, no? Kahit gaano pa kapuno yung tindahan, kung yung mga tao, mga customers, hindi naman komportableng bumili sa'yo dahil nga hindi sila sanay, konti lang din talaga yung magiging benta mo. Kaya may proseso talaga ang lahat. So, ngayon, syempre, pag ikaw ay nag-start na ng inyong tindahan, syempre, yung kita natin, sabi ko nung nag-start kami, yung kita namin sa buong araw, 100 pesos lang din yung aming benta. Pero masaya na ako dun kasi at least may nakaalam na may tindahan na nga dito, 'di ba? So, minsan dumadaan-daan lang sila, ganyan. Hindi talaga sila bumili. Minsan nga, parang wala sila nakitang tindahan dito talaga. Talagang straight lang talaga yung kanilang pagtingin, no? So, ganun talaga. So, ngayon, ang question natin, paano tayo makakapag-ipon at magpapaikot yung ating benta sa ating tindahan kung ganun lang na makalit yung ating kinikita? So, ganito yun, guys. Una, syempre, kung 100 pesos lang din naman yung inyong kita, may masasabi kong pwede ka din namang magtabi ng kahit konti. Kung dahil maliit lang yung benta mo, pwede kang magtabi ng 10 pesos per day or pag naging 200 na, 20 pesos per day na, ganyan. And maniwala kayo guys, hindi ako naniniwala hindi lalaki yung kita mo. Lilipas ang mga araw, buwan, yung 100 pesos mo, lalaki din yan. Magiging 200 lang din, magiging 300, ganyan. So, paunti-unti yan guys, no? So, ganito. Ako'y naniniwala na kahit gaano pa man kaliit yung ating kita, maaring magtabi ka lang ng 10 piso guys, 20 pesos. Yan naman ay para lang naman sa kung meron kang gustong bilhin or something na gamitin mo pang organize or something na mayroon kang paggagamitan. So, importante na meron ka rin na itatabi. At yung sobra guys, ipamili mo ng ipamili. Alam nyo ba, nung kami nagsisimula, yung aking husband, syempre malayo kasi kami dito guys. Malayo kami sa city. Hindi man kalayo, pero medyo malayo din. Halos everyday. Medyo lumapit na ng konti yung aming binibilhan kasi dahil sa may tulay na parang shortcut, no? Si Papa talaga every 4 or 5 a.m. pupunta na yan lagi doon sa palengke. Thankful kami na meron kaming motor. So, yun yung ginagamit niya. Everyday yun, guys. Kahit gano'n pa kaliit. Naalala ko dati nung kami nang sa start noon, nung wala pa kaming anak, nung nagtindahan kami. Kahit 100 pesos, guys. Binabike niya yan papunta doon sa pamilihan. No, kasi ganun yung kaimportante guys na ipaikot natin yung ating pera at the same time meron din tayo nakatabi nakalaan kahit konti lang, no. Pag konti yung kita, konti lang din yung ilang 5 pesos, 10 pesos, no. Tsaka yung iba, pamili mo kahit araw-araw kang bumili guys ng iyong ng tawag dito, ng iyong mga paninda, no. Si Papa dati everyday talaga, naubos kasi syempre konti lang yung aming puhunan. Pag naubos yung itlog, ayan, naubos ang yung ating itlog, diba? So, pag naubos yung aming itlog dati guys, yung isang tray lang, minsan nga, bumili si Papa, 10, 15 pieces, ganyan. Tapos, bili na naman ulit, ganyan. So, ganun yung ginagawa namin everyday, halos everyday, umaalis si Papa, bumili ng tinapay, kasi yun yung
ibenta, yung mga oil. So, ganyan ginagawa namin, guys. No? So, ang gawin ninyo, importante talaga na magtabi kayo kahit pa 5-5, 10 pesos, 20 pesos, yun guys. Yun yung ginawa namin noon. At the same time, nakapagpaikot pa rin kami ng aming mga paninda, ng aming benta, napapaikot pa rin. Hanggang sa, yung 100 pesos guys, syempre dahil may nadagdag ka na ng mga paninda, so syempre nadadagdagan din yung kita mo, nagiging 200 na, nagiging 300 na, 'di ba? Hanggang sa umabot ka na sa 500, no? Dati nga naalala ko, yung 500 pesos guys, hanggang buong araw na yan, medyo lumaki-laki na yung aming benta, 500 pesos buong araw na. Imagine, ngayon, masaya kami dahil umaga pa lang, nakukuha na namin yung 500 pesos, no? Alas 7 pa lang ng umaga, nakaka-500. O, diba? Imagine, diba? So, talagang may proseso yan, guys. Ang importante, meron kang naibibigay sa yung customers. So, yun. So, na-share ko na sa inyo. Salamat sa panonood. Sana minupulot kayo dun sa aking mga shinare. And huwag kayong mag-alala, guys. Hindi naman pang forever yung 100 pesos mo per day. And, maniwala kayo sa akin. Lalaki din yan. Lalaki. Basta napapaikot nyo lang yung pera. And ito, pinaka-importante, guys, na pag magsisimula kayo ng tindahan, hindi pwedeng kinukuha nyo yung mga pangangailangan nyo doon, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, hindi talaga pwede. Pwede naman kayong kumuha guys, pero kung meron na kayong, kung may trabaho naman yung asawa mo, pag nagsahod siya, magbayad ka dun sa inyong mga kinuha, dun sa iyong tindahan, para at least napapaikot mo pa din yung pera mo. And kung wala naman trabaho, talagang pagsumikapan niyo talaga na makaroon kayo ng extra income pa din para at least hindi naman mabugbog masyado yung inyong tindahan, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Hindi talaga pwedeng magiging solely talaga na full na source of income yung magiging ang tindahan. Except na lang kung gano'n ng kalakas talaga yung tindahan mo, okay lang. Pero pag nagsisimula ka pa lang, trust me, maniwala kayo sa akin, hindi pwedeng diyan yung kukunin lahat. No, magre-rely kayo dun sa iyong tindahan. Kaya maraming tindahan nagsasara dahil dyan sa ganyang mindset, no? So, yun lang. Salamat sa panonood. And sana meron kayong napulot doon sa aking mga shinare. And see you in my next video, guys. Paalam!